Face the Nation. Nagpapatuloy po ang ating talakayan sa Face the Nation at kasama pa rin po natin ang first nominee ng ABP Party List, Ms. Astravel Pimentel Naik. At sabi nga po nila, ABP, ang bumbero ng Pilipinas, handa at ligtas na Pilipinas. Yan po ang nais nilang maibigay sa mga mamamayan. Kaya ninanais po nila na talagang makakuha ng seat sa Congress para daw po maisulong nila ang pangangailangan ng mga bumbero, gayon din po ng mga calamity responders, volunteers, and rescuers. Sabi nga, first time lang na magkakaroon ng representasyon kung sakasakali man na makakuha ng sapat na boto ang Bumbero Party List. Ma'am, ano namang, ngayon muna, bumalik muna tayo sa sitwasyon sa buong Pilipinas. Sinabi nyo nga po, kailangan talagang maisulong natin sa Kongreso na magkaroon ng proteksyon ang mga bumbero at ang mga rescuers. Ngayon po ba, sa bawat munisipyo, sa bawat syudad, o sabihin na natin lalo na doon sa malalaking mga barangay, hindi pa to buong munisipyo, meron na po bang ang bawat isa o kung depende sa pangangailangan o sa percentage or ratio, sapat po ba ang ating mga bumbero, ang ating mga fire trucks? Samahan na din natin ang responders, volunteers, and rescuers. Ayun, kulang na kulang, Miss Lorlyn, no? Ang ating mga fire trucks and rescue vehicles and equipment sa buong bansa. In fact, there are more than 100 na as of last time na I've checked, more than 100 municipalities in the country na wala ni isang fire truck. Marami din po tayong mga munisipyo na walang fire station, no? Meron silang fire truck pero walang fire station. Ibig sabihin kasi kung aaralin mo yung fire response, kung titingnan mo yung mga equipments ng ibang bansa, kumpleto ho yan, hindi lang fire truck. Kasi ang fire truck, you respond, pero dapat meron kang fire station na nandoon nakahouse ang lahat ng kumpletong gamit to address calamities, no? Kasi sabi ko nga kanina, ang mga bumbero may pinakamataas na antas. Hindi lang po sa sunog sila nagre-responde. Nagre-responde po yan sa baha, nagre-responde po yan sa earthquake, kahit pa yung ultimong pagresponde ng pag-rescue ng mga pusa at aso, involved po ang ating mga volunteers at ng ating mga bumbero dyan. Ngayon, pag-usapan natin yung mga ambulansya. Ang dami pong barangay na wala pang mga ambulansya because magkaakibat yan kasi ang sunog hindi lang yan, o ang earthquake o ang baha hindi lang yan ang responde ng mga bumbero ang nandyan o pagpatay ng apoy. Nandyan din po yung danger na merong mamatay o merong nasugatan, kaya magkaakibat yan when you do response, merong fire truck at merong ambulansya dapat. So, nakakalungkot no na marami tayong pondo sa pamahalaan na nasasayang at hindi nagagamit ng tama, gayong meron dapat tayong mga pagtuunan na mga gamit that are long term ang kanyang effect, no? Example ko na lang na maraming nasasayang sa flood control project when in fact hindi natin na modernize yung ating calamity response. Wala pa tayong set up, no, Luzon, Visayas and Mindanao ng eksaktong response system natin. Yung 911 na sinimula ni Pangulong Duterte, sana ito ay magtuloy-tuloy at meron sa buong bansa sa lahat ng bahagi, no, from mula Apari hanggang Hulo, dapat meron ito. And ito yung mga gusto nating maisulong. And when it comes to personnel, 15% are employed by the government, 85% are volunteers. And sad to say, na yun nga, kapag ang isang volunteer namatay, last year may mga volunteer firefighters tayo na namatay, ang tanging na ibibigay natin sa kanila ay water salute
dahil wala namang provident fund ang ating pamahalaan to answer to their needs. Kaya nga nagpursige talaga tayo na magkaroon sana tayo ng boses. Sobrang daming mabubuting puso ng Pilipino, no, na nagbibigay ng kanilang buhay, nagbibigay actually 24/7. You can always call the volunteers to respond and nandyan sila, pero walang sapat na sana may benepisyo naman. Sabi ko nga, hindi naman nang hihingi kaming Oo. mga volunteers ng kapalit ng gusto namin. In fact, kami pa yung humuhugot sa bulsa namin para bumili ng sariling fire truck, bumili ng sariling ambulansya, bumili ng mga protective gear. Kasi and yan nga all. po, totoo, magvo-volunteer ka o maski yung mga bumbero natin, talagang iba kasi yun dun sa nagre-rescue. Kailangan meron ka talaga dyan mga sapat na kasuotan at proteksyon para din naman maprotektahan mo yung sarili mo para magawa mo din kung ano yung dapat mong gawin. So sana ito man lang meron, pero ang dami pa rin nating mga pagkukulang. So isa dyan sa mga isinusulong nyo, dapat mabigyan to ng pansin para makapaglaan naman ng sapat na budget. Lorlyn, meron akong tanong sa iyo, ma'am, no? Meron ka bang pito sa iyong bag? Ako po wala. At alam ko karamihan sa ating mga mamamayan ay wala talagang pito. Naiintindihan ko, ma'am, ito ang gusto mong sabihin sa atin. Ito napaka-basic. Yes. Kasi sabi mo nga, kailangan mag-umpisa man lang sa training na dapat tayong lahat, paano ba tayong magiging ligtas kung ikaw ay may training na tumugon sa bawat kalamidad na maaaring mangyari. Ma'am, sige nga po, i-explain mo yung kahalagahan ng pito. Kahalagahan ng pito. Simpleng pito lamang po. Siguro 10 piso lang naman ang cost nito. Pero the government has not even thought about it, no? Hindi na pag-isipan na ang bawat mamayang Pilipino, o sige, wag na lang natin i-involve ang gobyerno, tayo na mismo. May pambili tayo ng sigarilyo, may pambili ng alak, pero hindi tayo nakakabili ng pito dahil kulang tayo sa kaalaman. Alam nyo, in Metro Manila alone, there is always that risk about the big one. So pag nagkaroon tayo ng big one, knock on wood, di ba? Let's pray na wala. Pero hindi lamang yan, yung lindol na simpleng lindol, kapag ikaw ay natabunan, lifesaver po ang pito. Pero hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay alam ito na kailangan natin, because that is how you will call attention kung nandoon ka, natakpan ka ng debris, di ba? Pag nagpipito ka, hindi yung sisigaw ka, kasi ang pagsigaw, mauubusan ka naman ng sobrang ng hangin. But ang pito, ito ay napakalaking tulong. Sa pag-iikot namin, ito din, isang simpleng tanong. Nagtatanong ako, sino dito ang may band-aid o kaya may betadine sa bahay? Alam nyo, it's so sad, no, na hindi man umaabot ng 50% sa mga nandoon. Napakahirap kasi talaga ng tanong mo sa band-aid at saka sa betadine na yan. Kasi sabi nga nila, alam mo, ngayon usapin pa lang kung meron kang pagkain sa bahay. Pero ito na nga, yun dapat nga, sabi mo nung nag-usap pa lang tayo kanina sa umpisa, dapat lagi kasi tayong handa. Pero yun nga, paano natin itong maisusulong? Kaya nga sinasabi po ninyo, napapanahon na itong ABP Party List. Yes, Ma'am, isa-isahin lang natin, meron kayong mga proyekto na mga ginagawa na sa kasalukuyan bilang pasimula na para maipakilala natin ang ABP Party List. Kasama na dito ang Bisita Brigada, kung saan iginagawa daw ang kamustahan at personnel ng mga brigada ng fire and rescue volunteers. Kasi syempre sabi mo nga, marami pa silang hindi rin alam, di ba? At kailangan matutunan nila yan. At saka isa sa purpose natin ng Bisita Brigada po, no? Kasi bilang representante nila, hindi naman pwedeng sarili ko lang na eksperyensya ang dadalhin ko sa Kongreso. Mas mahalaga at mas matagal nang nagserbi sa in fact, meron tayong mga volunteer na nasa 74 na ang edad, patuloy pa rin nagvo-volunteer. So they have been a volunteer for 50 years, more than half of their lives, no? Pero yun nga yung natin, na yung kanilang karanasan ay pwede nating pagkuhanan ng kaalaman
upang ito ay maisulong natin kung paano nila sila nagre-responde at kung ano yung mga na-encounter na problema ng mga kababayan natin when it comes to calamity, nakukuha natin from the Bisita Brigada. Isa pa, nais nga natin na magkaroon ng holistic approach ang ating calamity response sa Pilipinas. And being with the volunteers at yung mga brigada na bibisita natin sa kanila, mas lumalawak po yung and syempre gusto nating saluduhan lahat ng mga mother units ng ating mga brigade kasi meron yang mga mother units like for example TXFAR, United Firefighters, mga ganun So nagagalak tayo na merong mga mabubuting puso na mga Pilipino, hindi lamang mga Pilipino, mga Filipino-Chinese, and even the businesses, na mga organizations, kasi kasama ito sa kanilang social response, sa atin. And ma-mention ko na lang din, yan na pinagkukuhanan natin ng tulong, yung mga volunteers na yan. At kasi yung mga 85% sa mga nagre-responde are volunteers, actually. Ito nga yung isa kong na-mention. When we were in Hong Kong, na kasama ang mga OFW, yung ating mga OFW kasi naging undersecretary nga ako ng Commission on Filipinos Overseas, isa sa challenge nila kasi maganda na ang buhay ng iba doon at marami silang asosasyon na napupuntahan at nabubuo doon. Gusto nilang mag-donate, like for example, mga medical equipments, ambulansya, fire truck. Pagdating dito sa Pilipinas, hinihingan pa natin sila ng tax. Sabi ko nga, kung meron dapat na naisusulong na batas, na dapat tax-free na itong mga... Dahil ito ay for donation purposes hindi naman. lamang donation, for rescue ng buhay. So bakit mo itatax pa itong mga bagay na ito? So yung mga OFW natin, nahihirapan din sila na magpadala dito ng kanilang mga donations kasi kailangan pang itax, So ito yung isa din sa mga sinusulong natin na sana magkaroon ng tax relief para sa ating mga businesses and individuals who would like to donate. And welcome naman sana dapat kasi sobrang laki ng kawalan sa ating mga iba't ibang bahagi sa Pilipinas ng mga calamity and rescue equipment. Yes. Ma'am, meron pa kayong tinatawag dito na aming barangay partners to the rescue, tawid uhaw mula kay ABP at ABP Benepisyong Pangbayan. Tawid uhaw kasi 'di ba sa sunog kalimitan walang tubig diyan. So dapat meron laging handa ang ating gobyerno na pambigay sa ating mga nasunugan and pati yung ating mga rescuers kasi nandoon sila. Tubig is very important. Yun yung magpapasurvive sa atin. Hindi ka naman nakakaluto. Sabi nga nila, okay na lang mabahaan kasi malalabhan ang damit. Kapag nasunugan ka, as in, wala lahat. Parang 1 month ago, I visited a family doon sa somewhere in Region 3. Hindi ko na lang i-mention in respect to the family. Buong pamilya sila namatay kasi hindi nakalabas na kaya ingat po talaga tayo mga kababayan, simpleng kandila. Kasi ang cost ng kandila lamang na naiwanan kasi nag-brown out. So madalas din ang mga brown out. So ito mga basic life skills na yung simpleng kandila na naging pabaya tayo na hindi natin pinatay bago tayo natulog ay nagiging sanhi din ng sunog. Kaya doble ingat talaga tayo mga kababayan. Yes, ma'am. Ang sinasabi nga nila, meron kasi tayong mga ahensya or departamento sa pamahalaan na dapat ay tumitingin sa mga ganitong klaseng pangangailangan ng ating mga mamamayan na masigurado na talagang ligtas sa anumang kalamidad. Hindi na tayo maging specific sa sunog lamang. Kasi yes, sabi mo correct. nga, hindi naman limited ang ABP party list sa sunog lamang. Kung hindi, sa talagang mga pangangailangan na may kinalaman sa sakuna. So, totoo. ito po ba ay hindi po ba talaga nakakasapat or kulang na kulang ang naibibigay ng ating pamahalaan para suportahan at kinakailangan pa na talagang tumayo ang ABP party list para matugunan ang pangangailangan ng ating mga rescuers at ng ating mga bumbero? Oo, kasi nga sa dami ng
iniisip ng mga nasa pamahalaan, walang specific. And that's the real purpose, no? Yan ang tunay na kahalagahan at tunay na adhikain kung bakit nagkaroon ng party list system sa Pilipinas. And huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. Na-mention natin kanina yung TODA Rescue. Alam mo yung TODA Rescue, lahat ng mga drivers natin, dapat merong kaakibat na training to rescue. Kasi sila yung nasa daan o 24/7 din yung mga yan. Sila yung nakakakita pag may naaaksidente. Eh, hindi na naman sila nakakaresponde dahil wala silang training. And this is what we would like, to involve the community. Dapat ma-involve ang community natin sa pagresponde. Sabi ko nga, target namin, no, na at least every family ay merong isang rescuer. Much more yung ating mga drivers, mga conductors natin, makikita mo na pupunta sa may mga bus na naaaksidente, hindi nakakaresponde dahil ultimong yung kanilang driver at kanilang konduktor ay walang kaalaman sa pag-rescue. So ito ay dapat merong tie-up between the government and all those sa LTFRB, sa MMDA, 'di ba, na ang ating mga driver sana meron silang requirement that they are also a rescuer. Kasi importante 'yon na hindi lamang nila tinitingnan ang kita nila o kaya yung nila, but the responsibility, yung responsibilidad na buhay yung bitbit mo yung mga pasahero mo, that's life, no, na kailangan mong alagaan. So, yung tamang kaalaman sa ating kaya nga TODA Rescue, because lahat ng ating mga drivers, associations, gusto sana natin marating yung panahon na silang lahat ay merong kaalaman kung paano magresponde sa kalamidad at sa aksidente. Yes, ma'am, kanina lastly na-mention mo lang kasi, nasabi mo nga, itong ating mga bumbero, maging ang ating mga volunteers lang na mga rescuers na yan, kulang yung benepisyo na natatanggap nila. Ano po ba ang naaangkop at gusto niyong isulong para sa kanila? Unang-una, gusto natin magkaroon ng Provident Fund, no? Gusto ko na rin ma-mention yung isinulong ni Senator Bongo na batas, yung Department of Disaster Resilience. Kasi gusto ko na yung sana, yung fire protection and fire prevention malakip doon. Pero hindi pa ito naipasa kasi aminin natin, the Philippines is prone to all kinds of calamities. Sunog dahil tropical country tayo, baha dahil tayo ay surrounded with waters, no? Ang gusto natin nga, ito ay maisulong din natin, no, na mga batas para sa kanila. Sabi mo kulang ng benepisyo, zero benefit po sa ngayon. Hindi kulang. Zero benefit. Kaya nga ito yung natin, no, sana magkaroon ng Provident Fund na pagka may na volunteer tayo, na aksidente, namatay, or meron naman tayong maibigay ang pamahalaan. Hindi yung naghihintay sila kung sinong aabuloy sa kanila na politiko. Oo, kasi diba, walang permanency yung Yun na nga, sabi mo nga, handa at ligtas. So, dun sa parte na yon, ang iisipin din kasi, sabi mo, napakaliit lang ng percentage na employed yung mga bombero natin. Karamihan dyan, mga volunteer. Kasi isa nga siguro sa nakikita din nila, yung kulang na benepisyo. Kasi iba yung katulad mo, ma'am, sinabi mo, nag-umpisa ka as volunteer. Pero yan kasi gusto mong gawin. Pero syempre, kailangan din natin nun talagang employed, na talagang sila yung frontliner, na talagang mangunguna, pero dapat sapat yung bilang. At hindi lang syempre na basta employed, dapat din naman talaga magkaroon sila ng sapat na benepisyo para din naman hindi lang kasi binibigay mo yung buhay mo sa pagre-rescue na yan, di ba? So, ma-mention ko lang, Lorlyn, no? We are 115 million Filipinos right now, more or less. But we only have around 56,000 personnel in the Bureau of Fire. So, paano naman ito makakaresponde sa lahat ng ating pangangailangan? Yung ihiwalay mo yung nasa DOH, yung sa mga hospital, kasi may sari-sariling trabaho na yan sila. And that's why ako talaga sumasaludo sa lahat ng mga volunteers dahil ito, wala silang, sila pa yung gumagasto sa kanilang, mula sa kanilang bulsa para lamang matulungan ng ating mga kababayan. So, we are very proud also, no, na yung puso ng mga volunteers nandiyan talaga. And
yan lang yung maganda sa Pilipino, ano. Kahit alam natin na, alam mo, meron tayong volunteer, na bisita ko nga yung kanilang station kasi sa bisita brigada natin. Natutulog lamang sila sa lapag, alam mo yon, and it saddens me na makita na yung ating mga volunteer hindi man lang nare-recognize. Sabi ko nga, kapag kayo ba ay nakasalubong at nakakita ng bumbero, ano ba yung attitude natin towards them? Sabi ko nga, ang mga bumbero sometimes, meron silang, bumbero lang kasi ako. No, alam nyo, in other countries, being a firefighter and a rescuer, number one, number two sa pinaka sinasaladuhan po yan kasi at sinasaladuhan. Pero sa Pilipinas, parang ang baba ng tingin ng ating mga kababayan sa mga bumbero at mga volunteers. So this is also an encouragement, yung pagkakaroon namin ng boses is an encouragement also and a reminder to our kababayan. Bigyan nyo ng pasasalamat at bigyan nyo ng respeto ang ating mga volunteers at mga firefighters because ang buhay nila ay ibinibigay nila para ang iba ay maligtas. Yeah, napakaganda po ng inyong huling, baka meron pa po kayong gustong idagdag bilang panghuling mensahe sa ating mga televiewers, Ma'am Astra? Sa lahat ng ating mga televiewers, maraming salamat sa pagsubaybay dito sa Face the Nation, and makakaasa po kayo na si Astra Pimentel bilang representante ng 134 ABP Party List ay tunay po na magsisilbi sa inyo, at hindi lamang yon, tutulong tayo para ang Pilipinas ay maging handa at ligtas sa kahit anumang sakuna. Hindi man natin maging perpekto ito, pero it is going to be an ongoing parang sinasabi natin glory to glory dapat, 'di ba? Ibig sabihin nag-i-improve araw-araw ang ating mga ginagawa para sa kababayan natin. Yes, maraming salamat po, Miss Astra Pimentel Naik. Sabi nga po nila, itong mga bumbero at pati na rin po ang ating mga calamity responders, volunteers, and rescuers. Talagang sila po ay nagbibigay ng kanilang buhay para lang po masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan habang ginagawa po nila ang kanilang trabaho o ang kanilang volunteer work. Kaya naaangkop lamang po na talaga namang dapat ay mas itaas po natin ang antas ng respeto natin sa kanila. Gayon din po sana ang mga benepisyo na makukuha ng ating mga bumbero dito sa Pilipinas. At iyan po ay isa sa mga nais na makamit ng ating ABP Party List o ang Bumbero ng Pilipinas Party List. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan ngayon linggong ito. Ako po si Lorlyn Garcia at ito po ang Face the Nation. Face the Nation.